Ipinasususpinde ng Office of the Ombudsman si Makati City Mayor Junjun Binay at 14 na iba pa. Kaugnay naman ito sa diumanoy maanumalyang pagpapatayo ng Makati Science High School building. Pero dumulog na sa Court of Appeals ngayong gabi ang kampo ni Mayor Binay para muli ring ipatigil ang suspension order mula sa Ombudsman. Live mula sa Makati City, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Jessica, kasama umano ang ombudsman sa tinatawag na conspiracy para umano idiin ang mag-amang sina Vice President Jejomar Binay at Mayor Junjun Binay. Ayon mismo kay Mayor Binay at sabi pa niya ay walang basihan ang akusasyon laban sa kanya at hindi raw niya lilisanin ang Makati City Hall. Nanindigan si Makati City Mayor Junjun Binay. Hindi raw siya aalis sa Makati City Hall. Ito ay sa kabila ng panibagong preventive suspension order na inilabas ng Office of the Ombudsman. Pinasususpinde ng Ombudsman ng alkalde at 14 na iba pang opisyal ng pamahalang lokal habang isinasagawa ang preliminary investigation sa 7 kasong administratibo kaugnay sa maanumalya umanong pagtatayo ng 10 palapag na Makati Science High School building. Nagkakahalaga ang gusali ng 1.34 billion pesos. Overpriced umano ito ng 862 million pesos, bagay na pinabulaanan ng alkalde. Kami po ay ministerial lang ang function ng mga local chief executive. Hindi po kami kasama dun sa pagbibidding po. Ang pinasasagot po kami is more on the procurement law. Wala naman pong allegations of overpricing ho dito. Alas 11 ng umaga raw inihatid ng mga kinatawa ng ombudsman ang kopya ng suspension order pero hindi ito tinanggap ng opisina ng alkalde. Kaninang hapon, isinara na ang mga pintuan ng Makati City Hall. Nagbantay sa labas ang mga taga-suporta ng alkalde habang naghahanda ang kanyang mga abogadong dumulog sa Court of Appeals. Hindi ba ako alis dito? Matatandaang sa appellate court din dumulog ang kampo ni Mayor Binay nang unang maglabas ng suspension order ang ombudsman noong Marso. Kaugnay naman sa maanumalya umanong pagtatayo ng Makati City Hall Building 2. Naglabas ng temporary restraining order ang Court of Appeals para pigilan ang pagpapatupad ng suspension order. Nainapila naman ang ombudsman at nakabinbin ngayon sa Korte Suprema. Ayon kay Binay, wala na raw silang hustisyang maaasahan sa ombudsman. Paniwala pa ng alkalde, alam ni Pangulong Aquino at kanyang mga kaalyado ang tungkol sa suspension order. Siguro mas malinaw pa sa sikat ng araw na alam ng ating Pangulo kung anong nangyayari rito. Pinagmamayabang po ng isang kilalang negosyante na napakalapit to kay Secretary Mar Rojas na sa loob ng 2 linggo ay masususpindi na po ako. Eksakto ko. Eksakto. Dumating naman sa Makati City Hall si Vice President Jejomar Binay para suportahan ang anak. Ang pamahalaan ngayon, pinakikita na yung talagang kulay nila. Gagamitin ang karahasan, pananakot, pangungutya, laban ko dun sa mga nagsasabing mali ang kanilang ginagawa. Sa isa namang pahayag ng tagapagsalita ni VP Binay, naniniwala raw sila na ang muling pagpapasuspinde kay Mayor Binay ay bilang ganti sa pagbibitiw ni Vice Presidente sa gabinete. Patunay raw ito na binibigyang prioridad ang mga investigasyon laban sa Vice Presidente at kanyang pamilya, habang tila pinagwawalang bahala raw ang mga anomalyang ginawa umano ng mga kaalyado ng administrasyon. Natanggap na ng Department of Interior and Local Government ang kopya ng suspension order. Bahagi ito ng regular na trabaho ng DILG na ipataw or i-serve itong suspension orders na ito. So pinaubayan na lang natin sa DILG NCR, sa regional office ng DILG, na siya naman ang SOP ng DILG. Ayon naman kay Senador Antonio Trillanes IV na miyembro ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na duminig sa mga aligasyon ng katiwalian laban sa mga Binay, sana raw ay maipakita ni Rojas ang kanyang pagiging leader at agad na maipatupad ang suspension order. Handa naman daw si Makati City Vice Mayor Kid Peña sakaling iutos ng DILG na siya muna ang humalili bilang alkalde.
Jessica, ngayon lamang ay humarap sa media ang kinatawan ng Office of the Vice President, si Joey Salgado. Siya po ang media head ng OVP at ganun din ay humarap din itong si Attorney Quicho. Isa po siya sa tagapagsalita ni Mayor Binay at ni Vice President Binay at ayon sa kanila ay meron daw silang reliable information na nakuha na posibleng pasukin at persahang iserve itong suspension order mamayang madaling araw. Kaya sila rin ay nakaantabay sa posibilidad na ito. Ganon din Jessica, ibinalita nila na nakaabot sila nung pagpa-file sa Court of Appeals nung kanilang kahilingan na magkaroon ng temporary restraining order para nga dito sa preventive suspension order at sila ay nananawagan sa DILG at sa PNP na irespeto dahil sila naman daw ay meron ding karapatang umapila sa Court of Appeals. Jessica? Sandra, ano ang legal implications nito considering na this is not the first time, parang round 2 ito. May suspension order and then pupunta yung mga Binay sa Court of Appeals for the TRO although wala pang balita on the second petition nila. Pero anong implication nito na parang meron ng precedent and then it's happening again? Yes, Jessica, napapansin natin dito dahil nga siguro nagkaroon na ng experience ay masasabing mas maingat itong kampo ng mga Binay at sila nga ay umaasa na maaring this time around ay bibilisan yung pagsiserve ng suspension order. Kung yung matatandaan, Jessica, noon sa first experience, doon sa unang preventive suspension ay medyo nasagad yun Parang sa aking pagkakatanda ay inabot ng ilang araw bago iyon ay ma-serve at ipinaskil na nga lamang dito sa City Hall at dahil doon ay nakadulog sa Court of Appeals itong kampo ng mga Binay at nakapagpalabas nga ng TRO, Jessica. This time, I understand hindi na-serve, parang isina-serve yata pero hindi tinanggap. Ano bang status nun, Sandra? Yes, tama ka, Jessica. 11 a.m. ay nagpunta rito yung kinatawan ng ombudsman at nagsaserve sila pati na rin doon sa iba pang suspended, 14 iyon at kasama na rin sa kanilang pinuntahan yung Office of the Mayor. At yun nga, hindi tinanggap yung suspension order. Ganun pa man ay kasi ito ay ipinapasa ng ombudsman sa DILG at inuutusan ng DILG na iserve ang suspension order, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.